Naglalakad-lakad si Mia sa loob ng kanilang bahay. Kahit pinagbawal ng kanyang mama na lumabas, naisip niyang magtungo sa bahay ng kanilang kapitbahay na si Owen. Umakyat siya sa kanyang kwarto at nagbihis ng kanyang pinakamalaswang cheerleader outfit. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa excitement at sa kaba. Alam niyang bawal ito, ngunit hindi niya mapigil ang sarili. Sa sandaling naabot niya ang pinto, napalunok siya. Pero hindi ito naging hadlang sa kanyang determinasyon. Bumaba siya at dumaan sa kusina, mabuti na lang wala na ang mama niya doon. Nagmamadali ng lumakad papunta sa kabilang bahay. Nang marating niya ang bahay ni Owen, bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Kaya mo to, Mia," bulong niya sa sarili. Pinalakas ang loob at pinindot ng pindot sa doorbell. Matapos ang ilang saglit, bumukas ang pinto. Si Owen, nakatitig sa kanya ng may pagtataka. "Mia, anong ginagawa mo dito?" May pag-aalala sa boses. Hindi alam ni Mia kung paano magsisimula. Gusto ko lang sanang magpaalam at makipagkumustahan sa'yo." Ang boses ay may halong kaba at pag-asa. Ngumiti si Owen ng bahagya. "Nako, kailangan mo na siguro bumalik sa inyo bago ka mapagalitan ng mama mo," anya, ngunit may halong tuwa sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang kaba, hindi nagpatinag si Mia. Sa halip, lumapit siya kay Owen, nagpapakitang gilas ng kanyang kahalayan at kumpiyansa. "Gusto ko lang sanang makipagkumustahan," bulong ni Mia. Ang boses ay pumipitlag sa nerbiyos. Napakurap si Owen, mahahalata ang pagkalito. Hindi niya inaasahan ang paglapit ni Mia, lalo na sa gayong paraan. Ngunit sa kanyang kalooban, nararamdaman niya ang kakaibang init ng katawan sa presensya ng dalaga. Wow! Bigla niyang naibulalas sa kanyang pagkabigla at kagulat-gulat na atraksyon. Ang kanyang mga mata ay hindi makapagpigil sa paglalakbay mula ulo hanggang paa. Hindi niya mapigil ang sarili na humanga sa kagandahan at sa alindog ng dalaga. Ang suot nito, lalo pa nagpainit ng naramdaman. Nakaramdam si Mia ng pag-asa. Kanyang outfit ay nagdulot ng pagnanasa kay Owen at ang kanyang kumpiyansa ay biglang umigting sa bawat sandali. Ngunit kahit na masaya siya sa reaksyon ni Owen, hindi niya maitago ang kanyang nerbiyos at kaba sa kanyang puso. Nang mahimasmasan, ngumiti si Owen. "Teka lang, Mia, siguro mas mainam na bumalik ka na sa inyo. Hindi naman maganda kung mapagalitan ka ng mama mo." Ngunit sa kanyang mga matay mababasa ang tuwa at pagnanasa. Alam mo naman si mama, madalas lang siyang mag-alala. Pero kahit nandito ako, huwag kang mag-worry. Hindi niya malalaman at hindi ko sasabihin tumaas ang kilay ni Owen sa narinig. "Anong ibig mong sabihin, Mia?" Lumapit palalo ang dalaga sa kanya at binigyang siya ng matamis at ng aakit na smile. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, bigla na lamang siyang itinulak ni Mia patungo sa loob ng bahay. "Owen, tiwala ka lang sa akin." Sabay lapit ni Mia sa kanya. Ang kanyang lakad ay tila'y naglalakad sa entablado. Umiindayog ang balakang at dibdib habang humahakbang palapit sa kanya. Umiwas siya at pumunta sa minibar at nagsalin ng alak. Si Mia, hindi mapigilan igala ang paningin sa loob ng bahay. Nagsasaliksik sa bawat sulok at kahit munting detalye ng lugar. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik. "Nakakatuwa naman dito sa bahay mo, Owen," maririnig sa boses ang paghanga. Ang linis at maayos ang lahat. Ang mga pader ay nagpapahayag ng kwento ng mga alaala, may mga larawan ng pamilya na nagtatawanan at naglalaro. Ang mga palamuti at furnitures ay nagbibigay ng bahagyang init at katahimikan sa lugar. Tumigil siya sa harap ng isang estante na puno ng mga libro. Ang kanyang mga mata ay tumungo sa mga pamagat at isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Wow, ang dami mo namang libro, Owen." Ang kanyang mga mata'y tumitig sa mga pahinang may kani-kaniyang kwento. "Anong mga librong ito?" Nang magpatuloy siya sa paglilibot,
Napansin niya ang isang larawan sa dingding na nakabukod mula sa ibang mga larawan. Lumapit siya at ininspeksyon ang larawan. "Kayo ba ito, Owen?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay tumitingin sa larawan ng may pagtataka. "Ang saya ninyo, tingnan." "Mia," biglang sabi ni Owen. Humarap si Mia at nakita si Owen na may hawak na baso at may laman na alak. "Naisip ko lang, baka dapat ka nang umuwi," simula ni Owen. "Mayroon kasi akong tapusin sa garahe at kailangan ko matapos sa araw na ito." Nang marinig ni Mia ang sinabi ni Owen, nagkaroon siya ng agam-agam. Pero hindi siya nagpahalata. Nag-smile sa lalaki at nagsimula lumakad papunta sa dulo ng bahay at lumiko nang makita ang isang pinto. Hula niya ito ang pinto papunta sa garahe. Tinawag siya ni Owen pero hindi niya ito pinansin. Naramdaman niya na sumunod ang lalaki sa kanya. Pinihit niya ang seradora at pumasok. Namangha siya sa nakita. Malaki pala ang garahe. Hindi halata sa labas, tingnan na ganito kalaki pala ang loob. May 5 sasakyan nakahilira at ang isa nakabukas ang hood. Sa dulong bahagi ng garahe bukas at makikita ang swimming pool at lawak ng likod ng bahay. Humanga siya, kita niya kung gaano kaganda at halatang alaga ang mga tanim doon. Ramdam niya nakapasok na rin sa garahe si Owen. Ang ganda naman dito sa likod, napabulong siya. Ang kanyang tinig ay halata na nagustuhan ang nakikita. Lumingon siya kay Owen, may kinuha ito ng mga tools at sinumalang may inaayos sa sasakyan na bukas ang hood. Nang mapatingin siya sa BMW ni Owen, isang ngiti ang dumampi sa kanyang mga labi habang pinapanood niya ito. Sa isang palihim na galaw, dahan-dahang lumapit si Mia sa kotse. Yumuko siya ng kaunti at ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa pintuan habang siya'y nakangiti ng palihim. Lumapit siya sa harap at umupo sa hood. Napalingon si Owen sa kanya at medyo nabigla sa nakita. Naupo na siya sa itaas ng hood ng kotse at nakabukaka siya. "Mia, anong ginagawa mo? Lumipat ka doon sa upuan para makaupo ka ng maayos." Sabay turo kung saan may upuan. Humalakhak si Mia, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kalokohan habang tinataas niya ang binti sa hood. Ang kanyang paa ay dumadampi sa kintab ng sasakyan. Huminga ng malalim si Owen. Kitang-kita niya walang suot na pangloob ang dalaga at nakahiga na sa harap ng kotse. Nakatingin sa kanya na may pang-aakit na ngiti. Hindi niya lubos maisip na malakas ang loob ng dalaga at pumunta mismo sa bahay niya at magawa ang ganito. Pilit binalik niya ang mga mata sa ginagawa at parang wala lang ang nakita. Mahirap man pero ginawa niya na tapusin tingnan ng kagandahan na kabalandra sa ibabaw ng kotse. Iniisip na tama lang ang ginagawa niyang umiwas at hindi magpadala sa pang-aakit ng babae. Ramdam niya ang pagsikip ng pantalon, mas lalo siyang napahinga ng malalim. Nagpatuloy siya sa ginagawa maski nasira ang konsentrasyon at nahihirapan siya maibalik. Lalo naririnig niya ang munting halinghing sa likod. Napamura siya at halos hindi na niya makontrol ang sarili na hindi tingnan ng babae kung ano ang ginagawa. "Mia, alam mo ba ginagawa mo? Tumindig ka dyan at umuwi. Hinahanap ka na sa inyo. Busy ako ngayon at wala akong oras sa kung ano man laro mo." Nahihirapan si Owen. Ang kanyang hininga ay tumitigil sa kanyang lalamunan habang nagtatagpo ang kanilang mga mata. Ang kanyang determinasyon ay natutunaw sa ilalim ng alindog ni Mia. Hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kamay ng babae, humahaplos sa pagkababae, at kita niya na basang-basa na ang ari nito. Napalunok siya. Nanlalim ang kanyang mga mata sa lihim na nais na hindi niya kayang pigilin. Inosenteng ngiti at nakatitig sa kanya. "Hindi mo kailangang pigilin ang iyong pagnanasa, Owen. Tayo lang ang nandito, walang makakaalam." Umiling si Owen. "Bata ka pa at hindi mo alam ang ginagawa mo." Halata sa boses ang iritasyon sa babae
at sa sitwasyon na sa harap niya. Bumaba si Mia sa kotse at unti-unting lumapit sa kanya. Malumanay na humahaplos sa kanyang braso. 18 years old na ako at alam ko ang ginagawa. Pareho nating alam na may gusto na ako sa'yo nun pa. Diretsong sinabi ni Mia sa harapan ni Owen. Tumalim ang tingin ni Owen. Mukhang kailangan ng dalaga ng parusa sa pinagsasabi nito. You brat! Sa tingin mo kaya mo ako? Hindi niya napigilan na tumaas ang boses at lalo pang tumalim ang tingin. Napalunok ang dalaga mukhang kinakabahan sa nakita, pero nakataas pa rin ang mukha na parang proud at malakas pa rin ang loob sa ginagawa at sinasabi. Kumuyom ang kamay niya, kunti na lang mauubos ang pagtitimpi at hindi mapigilan ang sarili. Ang mga kamay ni Owen ay hindi na makapagpigil. Sa isang iglap na patid ang kanyang pagpipigil. Hinablot niya si Mia at tinulak paharap sa kotse na kanina inaayos. Tinaas ang skirt at tinulak palalo ang babae na ngayon nakayuko ang kalahati ng katawan sa kotse. Humigpit palalo ang hawak niya sa babae nang humantad sa kanya ang sobrang puti na pang-upo ng dalaga. Walang sabi-sabing bigla niya pinalo ang pang-upo gamit ang kaliwang palad. Napatili at nabigla ito sa ginawa niya. Naging brat ka, Mia. Dapat ka lang parusahan sa pinakita mo ngayon. Sa tingin mo palalampasin ko ang pagiging tease mo. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo ngayon. Pinalo ko ulit ang pang-upo niya ng 3 beses sunod-sunod. Nagpumiglas si Mia, pilit umiiwas kay Owen. Anong ginagawa mo? Owen, tama na. Hindi maintindihan ni Mia kung ano ginagawa ng lalaki. Nabigla siya at masakit sa pang-upo ang pagpalo nito sa kanya. Mas lalo pang hinigpitan ng lalaki ang hawak sa kanya, kaya hirap siya umalis sa harap nito. Tumigil ito sa pagpalo at naramdaman niya ang kamay nito na humahaplos sa pang-upo niya. Umungol ito at ramdam niya ang init ng palad, paulit-ulit ang paghaplos. Mamula-mula ang balat ni Mia. Pagkatapos kong paluin ng 5 beses, malambot at maumpok, hindi ko mapigilang himasin ng paulit-ulit at pisilin. Hindi lang mukha ang maganda sa dalaga, taglay nito ang perpekto na katawan. Maski bata pa ito, lahat na lalaki masilayan ang ganda nito, mabibighani. Pinalo ko ulit at hindi ako tumigil maski anong piglas at pagmakaawa ang ginawa niya. Lalo akong nanggigil. Palo, himas at pisil sa pang-upo. Ang ginawa ko pero sa huli, nilampas ko ang mga daliri. Hinimas ko ang hita niya pataas at dinama ang pagkababae niya. Sobrang basa at pareho kaming umungol nang lumapat ang kamay ko at maramdaman niya. Nanginginig ang mga tuhod ko sa sunod-sunod na ginawa sa aking ni Owen. Masakit pero sa kalaunan, hindi ko maintindihan bakit bigla nag-init ang katawan ko. Nang umabot ang kamay niya sa pagkababae ko, hindi ko napigilan mapaungol. Hinila ko ang mahaba niya na buhok at napatingala siya sa akin. Brat, kaya mo pa ba? Sabihin mo na ngayon pa lang kung hindi mo kaya. Last chance na ito, sabi ko sa kanya at hinigpitan ang hawak sa buhok. Napasigaw siya sa ginawa ko pero biglang ungol at tawag sa pangalan ko ang kasunod. Nang ipasok ko ang isang daliri sa pagkababae niya. Dinagdag ko pa ang isang daliri at paulit-ulit pinapasok sa loob, sobrang basa. Ramdam ko ang panginginig ni Mia at napahawak na siya sa braso ko. Sinimulan ko halik-halikan ang leeg niya, papunta sa tainga at kagatin. Habang patuloy labas-pasok ang daliri ko sa perlas niya, binitiwan ko ang mahaba niyang buhok at dinama ang dibdib. Pinasok ko ang kamay sa loob ng pangitaas na suot at pinisil, sobrang lambot at ang laki. Nilaro-laro ko ang suso ng paulit-ulit. Hiningal ako sa ginagawa sa akin ni Owen. Oh my God, hindi ko akalain na mangyayari agad ito. Nakasandal na ako sa likod niya at naramdaman ko ang malaki na umpok. Hindi ko napigilan isiksik ang upuan ko sa umpok niya. Kinagat ng luko ang tainga ko ulit. Brat! Sambit nito at hindi tumigil sa ginagawa. Mas lalo pa nito nilabas-pasok ang daliri sa akin at pisil sa dibdib ko
Sa sobrang sarap, ramdam ko umiikot na ang mga mata ko. Pero naudlot ang naramdaman ko nang bigla na wala ang kamay ni Owen sa loob ko. Isang palu sa upuan ko ulit at hinarap niya ako sa kanya. Hubad, tanggalin mo lahat ng damit mo. Medyo hindi ko pa naintindihan ang sinabi ni Owen nang sinimulan niyang tanggalin ang pang-itaas ko. Nanginginig ang kamay na sinimulan kong tanggalin ang skirt. Mabilis lang at nakahantad na ang hubad ko na katawan sa kanya. Hinawakan niya ang mukha ko at dahan-dahan itanaas. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang matinding halik, mapusok na pagnanasa. Ang bawat halik ay parang isang alon ng init sa kanilang katawan. Ang halik ni Owen ay dahan-dahang gumagalaw mula sa leeg ni Mia, pababa patungo sa kanyang dibdib. Napasambunot si Mia sa buhok ni Owen nang sipsipin nito ang suso niya na parang bata. Palipat-lipat ito na sobrang ganado at napahiyaw siya ng matindi nang kagatin nito ang suso niya. Habang ganito ang ginagawa sa dibdib niya, ang umpok naman nito, sobrang tigas at dinidikit masyado sa harap ko. Kusang bumababa ang kamay ko. Dahan-dahan kong tanggalin shirt pero nahirapan ako. Bumitiw siya sandali sa akin at tinanggal ang suot na shirt. Pinupog ulit ako ng halik sa bibig. Habang ang kamay ko lumalakbay sa katawan niya. Umabot ang kamay ko sa harap ng jeans, mabuti naman nabuksan ko agad at pilit binababa. Humaplos ang mga kamay ko, pataas at dinama ang abs niya. Humahalinghing ako, sasarap ng pugpugin ng halik ni Owen ang leeg ko. Bumaba sa dibdib at sipsipin at paliguan ng halik ang mga ito. Tinulak ko siya ng bahagya at sinimulang halikan siya ng mapusok. Bumaba ang mga halik ko sa dibdib hanggang sa nakaluhod na ako sa harapan niya. Hindi ko na napigilan hawakan ng dalawang kamay ang ulo ni Mia at kabigin palapit sa akin. Ang sikip ng lalamunan nang pinasok ko ang ari sa bibig niya. So greedy, sambit ko na parang ayaw tumigil at nakahawak ang dalawang kamay sa binti ko at siniksik palalo ang ari ko sa bibig niya. Ito ba ang gusto mo, brat? Hindi ko mapigilan itanong sa kanya habang na-amazed ako sa ginagawa niya sa akin. Mas lalo akong nasarapan ng isagad, lalo ang pagpasok ng ari ko sa bibig niya. Parang gusto ko nang bumigay pero pinigil ko ang sarili. Enough, Mia. Tumayo ka, sabi ko sa kanya pero hindi ako pinakinggan. Ako na ang pumigil sa kanya at tinulungan siya makatayo. Sabay palo ng pang-upo niya. Nagulat at napasigaw si Mia. Hindi inaasahan na makatikim ng paluuli galing sa akin. Binuhat ko siya, nilipat sa harap ng BMW. Pinaharap ko sa kotse at tinulak siya para makahiga ang harapan niya sa sakyan. Yumuko ako at tinitigan ang pang-upo niya na mamula-mula hanggang ngayon. Hinawakan ko ang hita niya at pinaghiwalay sa ginawa ko na hantad ang perlas niya sa akin. Hindi na ako nakapaghintay at inatake ko na agad. Pinasok ko ang dila sa loob at sinundot-sundot ito. Ang sarap, Owen. Please, huwag kang tumigil, humihingal na sabi ni Mia. Hindi ko napigil mapangiti sa narinig. Dinilaan ko at sinipsip lalong nagpaingay sa kanya. Pinasok ko ang dalawang daliri at pinagpatuloy pa ng maigi ang ginagawa. Sa ingay na lumalabas sa bibig ni Mia, alam ko na masyadong nasarapan ito. Hindi ko mapigilan mapaungol ng malakas sa sarap na ginagawa ng bibig ni Owen sa akin. Kasama pa ang daliri. God, sobrang sarap. Ang galing talaga ng lalaki, hindi ako nagkamali sa pagkagusto sa kanya. Paulit-ulit ang ginawa ni Owen hanggang hindi ko na napigil ang pag-abot sa dulo. Dinilaan at sinipsip ko ang katas ni Mia nang matapos siya at tumayo na agad at pinasok ko ang ari sa kanya. Hindi ko na siya binigyan ng oras mag-adjust. Pareho kaming napaungol ng malakas at binilisan ko labas, pasok. Ang sikip at nagdulot ito ng mas masarap na sensasyon pareho sa amin. Sumigaw ako ng malakas nang hinablot ni Owen ang buhok ko at nilakasan palalo ang pagpasok at labas ng ari niya sa akin. Sa sobrang sarap ng dinulot ng ginagawa niya sa akin, hindi ko na alam kung gaano kalakas na ang ingay ko. Mahigpit ang hawak ng isa niyang kamay sa aking baywang. Alam ko na mag-iwan ito ng marka pagkatapos nito. Sige pa, Owen. Sambit ko at sinabayan ang kilos niya. Lalo ko pang dinikit ang sarili sa harap niya. Sabay kaming umiindayog sa sarap. Kinapa ko ang sobrang basa na perlas ni Mia at himasin pa ito ng mabuti at sabay bayo sa kanya ng mabilis. Ramdam ko ang paghigpit ng perlas niya sa aking ari. Mia, pungol ko sa sarap.
Paulit-ulit ko pa siyang binabayo mabilis. Hinapit ko siya palapit sa akin at kinagat ang leeg ng sabay namin. Narating ang dulo ng ligaya. Pareho kaming dalawang hindi nakagalaw agad pagkatapos namin narating ang dulo. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa akin sa likod. Feeling ko, ubos na ang lakas sa katawan sa ginawa namin. Gumalaw siya at niyakap ako ng mahigpit. Unti-unting humarap ako sa kanya nang marinig namin ang ingay at sigaw ng mga bata sa loob ng bahay. Pareho kaming nahimas-masan bigla. Hinanap ko agad ang cheerleader's attire ko na nasa sahig na. "Mommy, where are you?" Sabay sigaw ng mga ito, rinig ko na ang mga yapak nila. Sa likod ko ang lalaki hindi pa rin kumikilos at natatawa pa ito na nakatingin sa akin na taranta sinusuot ang cheerleader outfit. "Ano ba? Kumilos ka na at papunta na sila dito sa garahe," sabi ko sabay irap sa kanya. Lumapit ito sa akin at hinalikan ako ng marupok. Tinulak ko na siya para makapagbihis na rin ito. Ang mga mata nito nagningning sa tuwa. "Alright honey, take it easy. Ando naman ang yaya nila," sabi nito habang sinusuot ulit ang pantalon nito. Lumapit ulit sa akin at niyapos ako at hinalikan. "I love you," he whispered and kisses my forehead. "Go clean up," sabi sa akin at tumalikod na papasok sa loob ng bahay. Napailing ako at hindi napigilang mapangiti sa ginawa namin. Pareho kaming dalawa na mahilig to try new things, to make our marriage exciting and fun. Sobrang adventurous pa naman ng asawa ko, at ang ginawa namin kanina, isa ito sa fantasy ko. Pangarap kong maging cheerleader nun. Ang asawa ko, 34 years old, at ako naman 28 years old na. May dalawa na kaming anak.